Hello, what's up mga people? So, it's been 2 weeks na wala tayong upload na vlog kasi masyado kaming busy sa pag-open ng aming mamihan. And then, busy din kami kasi nga merong activity sa school si Jan Urdi. So, kung kayo ay one of my friends, so siguro nakatanggap na kayo ng message na to. Yan. Yan, yung message na yan is about dun sa activity sa school wherein sinali kasi siya as a representative ng kanyang section sa Mr. and Miss Naik Elementary Edition. Hindi siya totally pageant, it's just like a fundraising. So, kaya more on campaigning lang, yung signature campaign. So, kung naka-receive kayo ng message ko, it's legit. Galing talaga sa akin kasi baka iniisip ng iba, scam lang, na-hack yung account, nanghihingi ng pera. No, it's really for the school activity. So, ngayon, para lang ma-prove natin na meron na activity, pupunta kami sa school, bibisitahin natin ano ba yung pinapagawa nung school para nakikita nyo saan ba mapupunta yung kinakampaign namin. Hindi naman yun para sa amin, para sa school lang. So, as a PTA president ng room nila, Erdi, so, kinakampaign ko, kaya siya din yung napili na representative. So, para at least malaki kasi yung network natin, so makakatulong yon para mai-cascade yung activities na gagawin nila. So, yun lang. So, abangan nyo yung mga susunod na vlog. Pero for today's video, papakita namin sa inyo kung ano yung i-construct na building dun sa school, and then kausapin natin yung advisor niya para din, syempre, ma-share ng advisor niya sa inyo na talagang legit naman yung ginagawa namin. And then, it's just like a fundraising for the school construction. Okay? So, see you there! Ang Naik Elementary School or Casa Hacienda de Naik ay isang historical place dito sa Naik, Cavite dahil noong 1897 pinagtibay ni Supremo Gat Andres Bonifacio ang Naik Military Agreement na iginigiit ang kanyang pamumuno sa revolusyonaryo matapos ang kumbensyon sa Tejero noong Marso 22, 1897. Dito din sa Casa Hacienda ay makikita ang Bartolina na kung saan napiit ang magkapatid na Andres Bonifacio at Procopio Bonifacio. Noong ika-19 na siglo, itinayo bilang bahay at tanggapang pangkapangasiwaan ang Hacienda Naik dahil ito ay imbakan ng aning palay at iba pang produktong pang-agrikultura. Ito din ay naging himpilan ng mga Hapon noong ikalawang digmaang pangdaigdig. Ang Hacienda de Naik din ay ang nalalabing hacienda sa Pilipinas na nanatiling nakatayo, kaya naman as part of SPTA, ito ang naisip namin paraan para makatulong at mapaganda at ma-preserve ang Hacienda de Naik o Naik Elementary School. So what's up guys? So nandito tayo ngayon sa school. As promised to you, napupunta tayo dito kasi nga para ma-prove namin sa inyo yung activities na ginagawa nila. So, dito sa tabi ko ay si Ma'am Beloria, yung advisor po ni Jan Erdi. So, andito po siya para explain sa inyo ano ba yung activities. So, first question, ma'am. So, ako na yung magtatanong question. Ito po bang activities na tayo legit and approved po ng DepEd? Ayan, good morning po sa lahat ng viewers. Yes po, ito pong ating activity or itong Mr. and Miss Naik ES ay approved by the school. Ito din po ay may proposal na approved na rin po ng division office, and as well as approved na rin po siya or alam din po siya ng barangay captain po at saka po ng general PTA ng ating school. Ayun. And also ma'am, and di ba kasi usually yung ganito, bakit kailangan mag-campaign and fundraising ng ganito? Ano ba yung reason? Di ba meron naman sinasabi nila may fund naman daw ang government para dyan, di ba? So, bakit tayo magkakaroon ng ganitong fundraising? Ano ba yung reason natin? Yeah, yes, as you can see po, dito po sa aming background, ito po ang tinipag po na building. Ito po ay medyo matagal lang natibag. Since nagkaroon po ng pandemic, ay hindi pa rin po nababudgetan. Or meron po kasing ibang project daw po dito. Pero sa kasalukuyan po or para po sa susunod na school year, ang gagawin daw po ay magkakaroon po ng learning areas ang mga bata. Since hindi pa po natatapos gawin or hindi po alam kung kailan po matuturn over yung mga bagong classrooms na pinapagawa na funded din naman po ng DepEd. Ayun. So, ibig sabihin, in short term, para lang din makatulong sa mga bata. Kasi sa ngayon po, kung
kung kayo po ay nakapunta na dito sa Naik Elementary, napakadami po estudyante, tama Yes po po. ba? Ilan po ba yung estudyante natin dito? Parang more than ano po eh. Nasa 5,000 po ba? Up pa, parang- Oo, mga nasa 5,000 siya. However, yun nga, kaya nagkakaroon silang morning section tsaka afternoon section kasi nga sobrang dami. Walang room para sa kanila. So, kaya po nagkakaroon ng fundraising. And also, kung tutuusin po, yung ibang room po dito, since kasi di ba ma'am, ito is one of the historical places Yes. here in Naik, Cavite or here in Cavite kasi nga lumang ano to eh, kumbaga lumang trademark Yes. na ginamit noon ng mga bayani natin. So gusto namin ma-preserve 'yon, and yung ibang mga rooms doon, 'di ba ma'am, ay talagang sobrang luma na hindi na siya pwedeng klasihan. Yes. Kaya yung ibang mga estudyante nagkaklase sila sa hall o kung saan man na pwede. And also yung oras nila is may morning section and afternoon. Yung morning section nag-start po ng anong oras, ma'am? 6 a.m. po until 12 p.m. And then yung 12 noon. afternoon, 12 noon po until 6 oo. p.m. Like yung ano nila, schedule nila ng anak ko, sa hapon sila and then gabi na halos Yes, nakakauwi. opo, yes. So nakakaawa naman po ang mga estudyante and elementary pa lang kung ganun. Kaya po hanggat maaari gusto nilang madaliin, di pa po ma'am. So yun lang po. So this is just only to show you na legit po talaga yung kinakampaign namin. Hindi po yun mapupunta sa amin o ano. Yun po ay purely mapupunta sa school. So again, ma'am, thank you so much for your time. I know naka-google kami ng oras sa inyo, but this is just only to show to them na ito po ay para sa fundraising ng school. So yun po, thank you so much, ma'am. Bye! So yan guys, ito na po yung lumang building na tinibag na ipapakonstruct natin. So nandito kami sa school and also naabutan namin na nagpa-practice ng introduction numbers ang mga bata. So, andyan din si John Erdy. So, ayan, panoorin po natin. Na talaga naman pinaghahandaan din nila yung kanilang introduction numbers sa Friday sa March 1. So, ayan po, magpapakilala po kasi sila. Pero yan lang yun. Nawala naman yan talent portion and anything. Just purely, talaga siya, fundraising. Pero, for us na makilala or for those na makilala ng mga estudyante, mayroon po silang event on Friday, March 1. So, supportahan natin yan. I-cover din natin yan ng vlog natin para makita nyo yung milestone or update sa ginagawa nilang event dito sa school. So, as a PTA president, so, kaya sinusuportahan ko yan. Di lang dahil candidate ang anak ko, kundi dahil as a part and officer of the school organization. So, yan lang yung mabibigay nating tulong sa kanila hanggat kaya pa. Kasi, pag hindi na, syempre, wala na tayo magagawa. Pero sa ngayon po, tumutulong tayo sa ganitong campaign para sa school. And this is a public school naman. So, talagang aasahan lang natin yung bawat isa at saka po ang gobyerno. So, ayun na po, nakausap na natin at napakita na namin sa inyo yung i-construct na building. So, kaya sa susunod na mga vlog is update naman nung ano natin, tawag dito yung event o yung activities nila dyan. So, nga pala, gusto namin magpasalamat doon sa mga taong na isang message lang namin ay nagbigay agad ng tulong sa amin. So, sa mga susunod pang mga pagkakataon, open pa rin naman po kasi ang last counting probably April 19. So, kung gusto nyo pa pong magpahatid ng tulong, so, open lang po ang aming messenger para i-message nyo kami. Then, turo namin sa inyo kung paano yung instruction po. So, maraming salamat po sa panonood and have a wonderful day. Bye-bye!